Hello beautiful people! Another day, another short story ang isi-share ko sa inyo. And this is the story of one of the most tragic fire happened here in the Philippines. And according sa article na nabasa ko is number 7 siya sa buong mundo. This is the Ozone Disco Club tragedy. It happened March 18, 1996. During that time kasi, may promo yung club. Kaya siguro sobrang dami ng pumunta that time. And maraming graduating student na nagpunta sa club na yan nung panahon na yon. So, ang capacity ng Ozone Disco Club is 100 guests. Kasi 50 square meter yung sukat niya and 100 guests lang yung kayang i-accommodate. But then that time, because of the promo siguro, dahil nga 50% discount yung food and drinks nila that day, umabot ng 300 na tao ang umattend or pumasok dyan sa club na yan para mag-party-party or magsaya kasi nga graduation time, maraming graduating student na pumunta. It so happened na nung time na yon, doon din naganap yung isang tragedy na bumago sa buhay ng halos kalahati sa taong pumunta doon nung gabing yon at sa mga pamilya nila. So around 12 midnight, nung may mga nakapansin malapit sa DJ section or DJ part na may nagsaspark na wire. So akala nila yung spark na yon is part ng show that night. So hindi nila agad pinansin since may ingay, maraming sumasayaw, yung loud music. So hindi na nila pinansin hanggang sa palaki ng palaki yung spark or yung apoy na talaga siya and yung DJ na ang nakapansin. Kaya lang nung time kasi na yon, gustong i-warn ng DJ yung lahat through mic kasi nga loud music, ang lakas ng sigaw ng mga tao pati nun. So, gusto niyang sabihan yung mga tao through mic, kaya lang pati yung mic hindi na din gumagana kasi nga nagsimula yung sunog dun sa neon transformer na malapit sa kanya. So, parang naapektuhan nun pati yung mic or yung mga ginagamit niya. So, pati siya nagpanik na rin, lumabas na siya, at yung ibang malapit sa kanya doon, yung iba lumabas na. Nagpanik lang yung nakararami nung time na lumaki na talaga yung apoy, na talagang hindi na mapipigilan, manonotice na talaga ng lahat. Ganun nakalaki nung nagpanik lahat. And lahat sila nun, sabay-sabay. Siyempre, magpapanik ka na kasi nga, nasa loob kayo ng isang lugar na iisa lang yung lalabasan yung lahat and 300 people kayo dun sa loob, di ba? So, nagpanik sila. Ang masama kasi dito is walang maayos na fire exit na lalabasan, kundi dun lang sa front door. And ang pangit pa sa front door na nangyari din is that yung front door is pa-pull lang siya, hindi siya pa-push. Mas madali sana makakalabas yung mga taong pa-push yung pinto, patulak. Kaya lang hindi, pahila kasi yung pinto. 2 door kasi yon na pag ganun. And then, pahila lang siya para makalabas ka. Hindi mo pwedeng itulak. Pahila lang talaga. And since nagkukumpulan na sila sa may pinto, mahirap kasi siyang hilahin. Naipon na sila doon hanggang sa naabutan na sila ng malaking apoy. May mga nakalabas, almost half yung nakalabas, pero more than half yung natrap, and unfortunately nasunog sila ng buhay doon sa loob ng Ozone Disco Club. 162 is the total amount based doon sa nabasa ko na casualties or mga namatay doon sa loob ng Ozone Disco Club ng buhay. Namatay sila ng buhay doon. Biruin mo yun, para kang nilitsyon doon sa loob, di ba? Yun lang yung masakit kasi hindi mo alam na yun na pala yung last day mo, na graduating student pa ang karamihan doon, na marami pa sanang maganda pa sana yung magiging future. So, after that, nung pumutok na yung apoy, malaki na yung sunog talaga na nangyari. Nung natapos yun, siguro mga around madaling araw yun. Kasi ang sabi ng investigador noon, medyo madilim-dilim pa nung nagpunta sila doon. Nung tinitingnan nila kung okay na ba sa loob. Ang naaapakan daw nila nung pumasok sila dahil medyo madilim pa is malambot
yung naapakan nila nung pumasok sila. So, ang iisip nila baka foam yung naapakan nila kasi malambot. And kasi madilim-dilim pa ngayon, wala ding ilaw dun sa loob kasi nga nagkasunog. So, hindi yun nila masyadong makita. But then, nung lumiwanag na, nung nag-umaga na, doon lang nila na-realize at nakita na yung mga malalambot na inaapakan pala nila is mga tao o katawan na ng taong nasunog. Kung makikita nyo yung actual footage or video ng mga taong nasunog, talagang hindi mo mai-imagine na, hala, grabe. Yun na lang yung masasabi mo pag nakita mo talaga. Sabi pa nga nung isang in-interview na magulang, nagpumilit siyang pumasok. Nung pumasok siya, medyo mainit-init pa yung hulab kasi nga katatapos lang nung sunog. Talagang akala niya 40 persons lang yung nasunog sa harap niya. Pero nung lumakad pa siya ng unti, nakita niya na 3 layer ng tao yung nasunog dun sa lugar. Biruin mo yung nag-uunahan sila siguro ng paglabas. Tapos siguro na, nung bumagsak na siguro yung kisame, kasi umakyat na sa kisame yung apoy nung bumagsak na. Siguro dahil magkakasunod sila doon, nagsisiksikan na sila paglabas, bumagsak na sa kanila. Doon nagtumbahan na sila isa-isa sa isa't isa. Kaya naging 3 layer na yung mga taong nasunog. And the worst part is, umabot ng 18 years bago sila nabigyan ng justice. And may iba sa kanila na dahil sa iba-ibang morgue sila dinala or iba-ibang punerarya ang pinagdalhan sa mga katawan nila kasi 162 persons yan eh. Yung iba, nahirapang i-claim yung family. Yung iba, hindi na na-claim ng family kasi hindi na nakita or hindi nila mahanap. Yung mga ganon. And yung kaso na yan, umabot ng 18 years bago na-resolve. The saddest part is, di ba kapag ganyan, bibigyan kayo ng compensation or parang babayaran yung family. Nag-set yung court ng certain amount para ibigay dun sa mga family, pero hindi naman nasunod. Kaya parang napakalaking injustice nung nangyari. 162 people ang nasunog ng buhay. Diyan, yung nakikita nyo sa background, that was the old Ozone Disco Club na pumatay ng 162 na mga inosenteng tao at mga kabataan na kagagraduate pa lang or gagraduate pa lang at mag-uumpisa pa sana ng buhay nila bilang adult. Yung ganun. So, that's it for today, guys. That's the story of the Ozone Disco Club, one of the most haunted / tragic fire happened here in the Philippines and included in world's list of fire happened in a disco club. Tapos, yung lugar na yan pala, maidagdag ko lang, yung lugar na kinatatayuan ng Ozone Disco Club ngayon is wala na yan ngayon. Tinayuan na siya ng bagong restaurant. It's yung restaurant na kung alam nyo na siya or nakakain na kayo doon, yung Gouda na restaurant. Yun yung itinayo sa lugar na yan. Pero parang ang creepy, di ba? Nakakatakot pa rin. Kapag naabutan ka, or kung dyan ka na, service crew ka dyan, tapos naabutan ka ng gabi, parang hindi ko kaya. Yun lang. So, that's it for today, guys. That's the short story or my version of story about the Ozone Disco Club. If you want to see the footage and know the whole story, including the names involved or included, pwede nyo po siyang i-search sa Google, tulad ng sinabi ko last time. Sa Google ko siya sinearch. Nanood din ako ng iba-ibang videos niya sa YouTube and sa TikTok. Yan lang. Thank you. That's it for today, guys. Have a great day and you keep safe always. Thank you. Bye-bye.